Sa gitna ng kasukalan ng kabundukan sa Bohol ay may napakagandang pinagmulan ng dalawang puting kuweba. Ito yung bago natin marating tong kuweba. Nakikita nyo po itong napakalaking bato na to. Mukha lang siyang maliit. Pero ito pala nanggaling dito. Tito, di ba? Sa taas. Nanggaling sa taas dahil sa lakas ng lindol. Gumulong siya. Ay, grabe. Gumulong siya dito pababa. Ay, oo nga. Tingnan mo. Pati ito. Pati yan. Pati yun. Pati rin yan. Pati yung isa na yun. Oo. Yan yung mga bato na nanggaling sa taas na gumulong. Pero ingat kayo dyan. Dyan ako nakakita ng ahas na nakasiksik. Sa yung nagpunta kami ng kaibigan ko dati sa Davao. Kasi malamig. Oh, merong mga nagsisiksik dyan na ahas. Ang laki guys, tignan nyo oh. Ito pala yung mga ano. Ang laki niya no, para ang lakas ng lindol. Biruin mo mula dun sa itaas daw. Gumulong pababa. Mamaya palipad tayo ng drone guys para makita nyo yung ano. Grabe pala yung lindol dito. Parang Bali 4 na kuweba yung pupuntahan natin dito sa Bohol guys. Talagang pangmalakasan yung wala pang nakapag-vlog. Tayo pa lang. matinik sa lasang. Ah, ito yung ginawang corona kay Kristo? Ito yung pinapulupot sa ano ni Kristo. Talaga ba? Ano niya yan. Yung koronang tinik. Ito yung literal na ginamit kay ano, yung panahon ni Kristo. Hala. Sa lasang lang yan, sa bundok lang yan makikita. Sa bundok lang nakikita. Ngayon ako nakakita na ito guys. So ito ganito pala yung tinik na ginamit sa ano, pag ano ng Panginoon, no. Ang talim pala talaga. May simbolismo yan eh. Bakit lalagyan ng tinik pa ng corona? So Tito Alex, ano tong mga to? Mahogani. Mahogani. Ilang taon ba ang mahogani dapat bago pinuputol? Ano, wala. Pag ano na siya, malaki na, ginagamit na siya sa paggawa ng bahay. 5 years, 10 years. Ay, may bahay doon nag-iisa guys, oh. Ano yun, may nakatira dyan? Meron. Ano lang hindi natutulog dyan, bihira lang tulugan. Pwede natin silipin mamaya, pasyalan lang natin, sige. Tignan natin guys mamaya-maya. Grabe, unti-unti ko nang na-enjoy to ah. Kanina parang wala lang eh. Pag magpalipad ka ng drone, ang ganda pag magpalipad ka ng drone dito kasi... Ano? Drone? Drone. Pag magpalipad Drone. ka, makikita mo yung pesto natin. Ano na to? Nasa gitna na tayo ng mga bundok. Ah, palibot. Tingnan mo naman, naiikutan na tayo. Sige guys, palipad tayo mamaya-maya. Naiikutan na tayo. Baka makita natin mga diwata eh. Maganda magpalipad. Tapos, yung kahoy. Hindi na namin dinadala sa bahay kasi nakakapasok na yung... Ah, dito na sa itaas kayo nangunguha. Nagpuputol ng kahoy. Okay. Sabi na yung pinakaunang problema na magsasaka dito, yung mga tubig. Ang inaasahan lang dito, ulan. Pag walang ulan, nakakatanim ng palay. So, yung mga magsasaka na pipilitan magdala na lang dito ng ano, ng... Tubig para ibili. Oo, container. Dito kuya. Ayo, brown na brown. Eh ano, Mataba ang lupa. mas tigang pa sa ex mo guys. Charot. Parang walang tao. Walang tao. Ito pa yung mga bato oh. Galing ng itaas. Ba't Nagsasalita? parang ang sama ng tingin ng baka? Parang, di ba mga ano yan? Hindi naman. Subukan mo, naka-live ka. Subukan mo, naka-live ka. O tapos, Tito, anong nangyari? Pagdating doon, pagdating namin doon, Buhay pa. buhay pa siya. Tapos pagkabukas, patay. Ah, nakoma pa. Eh, Ay, teka lang. kasi Parang matapang yan.
Kasi yung mga ano niya, yung mga ribs niya nabali. Ribs niya? Parang Nabali. may pumutok doon sa loob. Ay, teka lang. Puwa ka. Nakapula ako eh. Palisin mo. Ito ka. Ito. Kaya pala nakatitig sa akin eh, nakapula. Teka lang. Sige, naka-live ka, naka-video ka. Ibig sabihin, kaya siya namatay dahil lang sa pagkuha ng kahoy. Oh, yun ang negosyo niya. Ginagawa niyang bangko, furniture. Gaano kataas yung pinagbagsakan niya mula doon hanggang dito sa bato? Yung ganyan, yung ganyan. Yung Taas ganyan, talaga. yung sanga na yan. Pagbagsak niya, may batong malaki. Mga bato kasi dito eh. Sakit nun. Ako, Tapos kinabukasan pa siya namatay nun. Di napakasakit nun. Oh. Talagang yung sa ribs lang ang nadali. Oh, ang ano ng doktor, mga bali-bali na nabali sa pagbagsak. Kawawa. Kailangan bagbago din. Oo. Ay. Sinama yung ano, wala na akong pangkuha. Ah. Kawawa. Pati ano nakakain niya na. Oo. Good. Kawawa naman, payat na payat. Ito pa. Ay ba, oh. Huwag mo isasama yung daliri ko ha. Sige, kain ka lang ha kasi magluluto kami ng buo. Mga pares, ito. Masarap na part yan. Guys, anong favorite yung part ng pares? Ito o ito? Ano yan? Balbakwa. Oh no! Oo, balbakwa. Balat sa kalabaw. Kaya lang di po amin yan guys eh. Baka makulong tayo. A few moments later. So, di ba, sa sobrang tago niya, kailangan nating linisin yung daan bago tayo pumasok. Wala pang nakapag-vlog dyan guys, tayo pa lang. So, ito pala yung ginagawang basket guys. Oo nga, no, mukhang antibay nga. Tabi-tabi po kami. Ay, oo, may balete nga. Yun si mama. Laki. Hindi yun umaano na umapit na walang umuusok. Yung nag-ano ng pausok na. Oo. Taas. May nabuwan naman akong puno dito. Sobrang taas pa dong. Yung dahon sa Nasaan? lasang. Ito. Ayan, masarap yung gataan. Ito Sige, yan, try nga natin. Yun yung punuan. Tikman natin Yan yan. yung inuulam ng mga Tribo. mga matatanda na tao. Ano siya, mapait-pait siya. Ah, medyo mapait. Mapait-pait pero ang the best ko na nakaon na hinaluan ng ganyan. Oo. Yung tuyo, buwad, Oh. tapos ginataan. So guys, ayun nga, ang kagandahan naman, yung kuweba na papasukin natin is mas malaki sa lahat. Ayun ang sabi sa akin ng aking tito. So, update ko lang kayo maya-maya pag nandun na kami kasi mahirap na mag-video rito dahil sobrang pataas po talaga. As in, patarik talagang pag ganun. 360 degree, parang mga ganun. Baka soon is gawing tourist spot na po dito sa Bohol dahil wala pa talagang nakaka-discover nun unless yung mga tao lang na nandito lang. Kumbaga hindi pa siya na-i-vlog ng kahit na sino mga master. Kaya we are grateful na maswerte po tayo sa mga nauna or naunang makapag-video nito mga master. Ibig sabihin ba, yung mga tarsier na yan, pag nakakakita din kayo dito? Tapos hindi naman sila aalis basta pag hindi mo sila hulihin. Tsaka bawal din po yun guys. Bawal po manghuli ng tarsier. Endangered species na po sila. Pero sila po, ang mga tito ko, pag nandito, normal na raw sa kanila makakita ng mga tarsier sa mga ganyan. Lalo sa mga puno ng kape daw. So guys, kasasabi lang ng tito ko, sobra pa raw to sa 1 million views tong vlog natin ngayon. Kasi nga, tayo pa lang nga ang unang makakapag-vlog nito. Sana nga no, paki-share naman po, paki-like ang video para makatulong din sa atin. Makikita nyo yung mga bato dito na matindi yung pagkakakape pero sobrang lakas nga ng lindol. Yan, bumababa yan mula dyan hanggang dun sa babang baba. Ihanda mo yung tuhod mo kasi gatuhod ang ang taas ng patarik niya para ka makatungtong guys.
Oh, abot na ng dibdib ko yung tuhod ko. Ano, comment below po kasi ito, para siyang may ano ng shell. Marahil ay milyon taon na nakakaraan na dati itong dagat. Dahil nga kung mapapansin ninyo, sa sobrang kakaiba ng mga bato na mayroon tayo nakitang parang shell at hindi lang yan, maya maya lamang. Asa na? Hindi sumasagot. Para hanapin yung kuweba, pinauna namin itong si Dudong pero nawala siya bigla. Nagtaka na rin kami. Pero maya-maya lamang nung nakita na namin siya, ay sinabi niyang wala talaga doon sa ibaba ang aming hinahanap na kuweba. Pero sinubukan na baligtarin ang kanyang damit at nagtaka kami sa susunod na nangyari. Dong! Asan to? Ay, kumibo. Saan ba siya? Umakyat pa ba siya? Hindi ko na napantayan. Tingnan mo nga dito, hindi ba rito umakyat dito sa part na to? Hindi pala biro na susuungin mo ang kuweba na hindi naman pinupuntahan talaga ng mga tao. Nung nawala si Dudong ay nung nakita na namin siya, pinagpalit namin o pinagbaligtad yung kanyang damit na baka sakaling or baka iniisip namin na siya rin ay pinaglaruan or baka merong ayaw ipakita sa amin ang aming pupuntahan. So, ngayon ako nakakita ng ganyang halaman na nakadikit sa bato. Sa sobrang parang virgin itong lugar na ito. So, hindi ko talaga alam guys kung bakit may mga ano ng shell dito. Ibig sabihin, posibleng nung unang panahon pa is lubog nga ito ng dagat. Ayun guys, oh. Maaring ito yung unang panahon pa na kumapit na dito. Sa madaling sabi mga master, kinabukasan na namin ito binalikan at wala talaga yon dahil naligaw nga kami. At ito, nagpasama na kami sa mismong taga dito. At malalaman na natin, mapupuntahan na talaga natin yung mismong kuweba na yan. Matatagpuan pala ito sa pinakagitna ng dalawang bundok na napaka taas at hindi naman pala sobrang taas yung pinaka kinalalagyan daw nito. Parang sinadya ano? Ay sinadya talagang hukay. Ay, oo nga. Hinukay eh. Parang may kinuha sa dulo eh. Ay, oo. Tagal-tagal ko nang nag-ikot sa buong Pilipinas guys. Ayun. Ngayon parang naranasan na maghanap ng mga kuweba. Kasi hinanap talaga namin dahil nawawala. Pero sulit naman ito na. Tingnan nyo to, oh. May malaking nalaglag na puno na natuwal, nabuwal. Ito Alex. Natumba. Ano ba natumba sa Bisaya? Nalipong. Nalipong kay tarik ka ayo. Yan akin. 10 years ka nang wala nakaakyat dito, tay. Ganda. Naku, hirap ng pagpababa guys. Taon. Pero kailan yung huling may tumugtog dyan sa ano? Mga ugos. Nitong taon lang? Isang visit na mga 16 lang yan. Mga bilog ang ano. Pag bilog ang buwan. Ay, ito na yung entrada ng kuweba guys. OMG. Kikiraan po. Tabi-tabi po. Ay, ang ganda nga. Tabi-tabi po. Walay ahas dire, tay? Ha? Walay ahas? Wala nga dito. Sa barko may dito kumukuha ng mga pataba. Yung pataba. Fertilizer ba? Yung fertilizer, tain ng ibon. Kaya pala iba yung amoy. Amoy chlorine. Ito kasi, sa totoo lang guys, pag pumupunta ka sa mga kuweba, bawal daw talaga itong hawakan. Dahil ito, buhay yan eh. Ang atong mga pawis ba, kay madaot na. Bawal talaga siya hawakan. Pero syempre, yung iba, wala na magawa, nahawakan na. Ay, oo nga. Ang ganda guys. Pero buyag. Ang lamig. Ay, ang creepy dito oh. Kaya lang, amoy ano talaga, maamoy mo yung ano na paniki. Yung mga tayo ng paniki. Pero walay ahas diretay. Banakon ba? Sayangi, oy.
Ayun, ganda nga. So guys, puntahan natin yan sa loob. Maya lamang. Pahinga lang muna tayo. So ang istorya pala nito guys, dito rin nanggagaling yung sinasabi nga nila na nagko-combo-combo o nagsasaya daw ng mga engkanto. Dito daw mismo pala. Parang, di parang ano, engkantong nag-ano niyan, naghahari dyan. So pagka ano po yun nangyayari, yung ingay na yun, Wala namang bigla-bigla lang? August. August. Ibig sabihin, gantong kalayo yung nilakad natin. Yung nilakad po natin na napakalayo, ngayon, dinig doon sa city, sa inyo. Mapat yung maganda yung mga mito. Maganda. O balik kayo doon. Parang may balete. Ano ba itong nasa ibabaw niya? Balite na. Balete yan? Kaya pala eh. May mga nagtangka daw na kumuha ng mga treasure dito. Pero wala naman silang nakuha bukod sa isang sinasabing Buddha raw. Punto na bato na. Ay oo nga guys. Gawa sa ginto o tanso? Anong semento lang? Bato. Gawa sa bato. Baka may laman yung sa loob. Hinukay lang nila. Taas pa na nung loob pag diretso yun natin na. Tignan natin kung baka may ahas pa. So ito na yung pinaka-kuweba. Saan yung ano dyan, yung barko? Ito, nasira. Saan? Sinira. Tabi po. Sinira. Ito. Saan? Ito, sinira. So ito nga yung sinasabi nga nilang barko. Ito yung bato na hugis barko na parang may mga sumadyang sumira. Sa bandang itaas ay makikita nyo ang napakagandang formation ng mga bato dito. Tinatawag nga itong stalactite dahil nasa itaas ito. Dahil nagmula sa mga pawis ng kuweba o sa mga mineral na pumapatak o tubig na nabuo daang libong taon ang nakakaraan. Mapapansin din ang napakaraming mga paniki o mga bats dito sa loob. At susuungin pa natin ang kaloob-looban nito para makita natin ang mismong pinaka mga puting kuweba o yung mga yungib na ating sinadya sa bidyong ito. May mga butas-butas kada ano, tignan mo. Ayan. Ano yung sinadya ng tao yan? O ganyan talaga? Hindi. Oo. Yung pag-ispat sa ubos ba? Ay, tingnan mo yung mga paniki guys. So tingnan nyo. Ayan o. Parang malalaglag sila. Sila yung nagbugtas. Oo. Ang ganda guys. So. Grabe. Ay, may hukay dyan. Ay, yung pinaghukayan ng ano, tataba. Guys, so tignan nyo to. Kaya mo ba yan guys? Ay, parang may mga sulat. Ano ba yan? Parang may naalala ako dyan ha. Sarap. Kaya lang, most of ano, patay na sila guys. Tignan nyo oh. Mga nag-ano na. Nahawakan siguro ito ng tao. Kasi pag nahawakan niya, namamatay na yan eh. Alam nyo ba kung gaano katagal bago mabuo yan? 1,000 years yan. Oo. Hindi yan nabubuo ng dekada lang. Oo, 1,000 taon yan. Ito patag ito. Tara dito guys. Kapansin-pansin din na parang namatay na ang mga stalagmite dito. O tinatawag nilang stalagmite nga dahil ito naman ay nasa ibabang bahagi ng kuweba. At ito na mismo ang habitat ng mga bat dito. Pero meron pa rin mga nagtatangka na sirain ito. Kaya sa lalong madaling panahon ay sana maprotektahan ito o maalagaan at wag nang puntahan pa ng kung sino-sino lamang. Ang biyaya ng kalikasan ay dapat pag-ingatan dahil napakalaki ng papel nila para sa ating mga nilalang. Maingat ang aming paghakbang sa bawat sulok ng kuwebang ito dahil alam namin ang mga bawal na gawin dito at ang mga dapat mong gawin bago ka pumasok sa mga ganitong lugar. Ay, kumpuban.
Yung ibang pumupunta rito, kinukuhanan yan. May mga nahuli nga raw sila rito na kumuha ng mga stalactite na ito. Pero ginagawa nga daw na isouvenir para raw sa mga mayayaman. Paalala lamang po na ito ay mahigpit na ipinagbabawal at may kaukulang parusa ang mga mahuhuli nito. Sakit na mamaak. Murag scorpion style. Oo, parang scorpion oh. Hindi kayo makamandag yan. Ay, makamandag yan. Masakit yan. Makaano. Tara na. Ito pa oh. Ngayon ako nakakita niyan guys. Sakit na mamaak ng lupa. Ayan, oh. Maka. Ito parang buhay pa to oh. Ayan oh, nagkikintaban pa. Pagka kasi ganyang makintab pa, buhay pa yan eh. Yan ang hindi mo pwedeng hawakan. Kasi ano yan? Parang may Kristal. Parang may ano. Ha? Parang may mga ngipin. Pero ito naman kasi, pag ganyan, hindi dapat hawakan niya. Kasi magiging brown na yan. Hanggang maging bato na lang yan. Tulad nito, oh, may pink pa to. Oh. Bakit ma-pink? Yung kulay, ano? Mapula. May daan pa doon. Ito yung pataba ng fertilizer. Ito yung fertilizer super sa mga halaman. Ito yung ginagamit para ilagay sa sako yung ano ng lubi. Bagul. Yung niyog. Tignan natin tong parang butas na ito. Oo, hinawakan yan. Dito titignan nyo rito mga master. May mga yungib pa rito ng mga mga paniki. Ang naman daw, ang tsansa ng may ahas sa isang kuweba pagpapasukin mo guys, pag may mga lumilipad, 0 chance or walang 1% tsansa na may mga ahas. Kapag may lumilipad sa isang lugar, lalo na may mga paniki, dead end na po ito. Sila guys. Tara na. Bakit may bote? Tawa na sinakyan nila. Ayan, may bote rito. Beer pa. Dito naman parang pink yung kulay. Mamula-mula. Parang inanuhan siya ng crayon. Oo. No. Tapos dito, ang maganda dito sa part na to guys, tignan nyo yung rock formation niya oh. Ang ganda ng pagkakabutas nila. Diyan sumisiksik sa loob yung mga paniki para mapanatili yung temperatura sa katawan ba nila. Kasi pag sobrang lamig, nahirapan din silang mag-ano eh. So ito yung isang dito guys. Kulay green naman to, maberde. Ito na yung labasan. Sobrang ganda nito sa personal pero nakakapanghinayang din dahil meron ding mga abusadong taong nagpunta rito nung una. Patagong kinuha daw ng mga ilan ang mga stalactite dito kaya mistulang nasira na rin ang ilan. Sa kabila naman ng kaaya-ayang tanawin dito sa loob, katulad din ng mga batong ito na parang ginto ang itsura at malabahagharing kulay din ito, ay hiling natin na sana ito ay patuloy na maalagaan o ma-develop pa.